ipinagpalit sa malanding kabit at kinutya ng sariling biyenan sa loob mismo ng aking pamamahay. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo, tinapakan at ginawang walang halaga. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng kanilang inapi ay isang prinsesang nagkubli. Isang tawag lang sa aking ama. Gumuho ang kanilang mundo. Hindi ako isinilang para maging abo. Ako ang apoy na tutupok sa kanila. Paano wawasakin ng isang inang prinsesa ang mundo ng mga taksil? Pakinggan ang simula ng lahat. Hayaan mo na si Amarama. Importante, mas masaya ako kay Katrina. Simple lang naman ang kaligayahan nun. Isang plato ng paborito niyang adobo, okay na yon. Ang bawat salita ay tila maliliit na piraso ng yelo na tumusok sa aking pandinig, mas malamig pa kaysa sa ulan na kanina pa pumapatak sa aking balat. Habang naglalakad ako mula sa sakayan, nakatayo ako sa bungad ng aming pinto. Hindi pa tuluyang nakakapasok, ngunit sapat na para marinig ang pagtataksil na nagaganap sa loob ng aming sala. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang kahon ng cake, ang paboritong chocolate mousse ni Marco, na may nakasulat na, "Happy 10th Anniversary, Mahal." Ang bigat ng kahon ay biglang parang naging bigat ng buong mundo. Dahan-dahan, halos walang lakas, itinulak ko ang pinto. At doon, tumambad sa akin ang isang larawan na habambuhay na masusunog sa aking alaala. Ang pangalawang sampal, ang sampal ng tanawin. Si Marco, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ay nakahilig sa sofa. Ang kanyang ulo ay komportableng nakapatong sa mga hita ni Katrina, ang kanyang sekretarya. Ang mga daliri ni Katrina ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Sa kanilang tabi, sa isang single-seater na upuan, ay ang aking biyanan, si Doña Imelda. May hawak siyang maliit na kutsilyo at isang mansanas. Masayang nagbabalat nito na para bang ibibigay sa dalawang naglalambingan. Walang bahid ng pagkagulat o hiya sa kanilang mga mukha nang makita nila ako. Tanging isang malamig na pagtingin na para bang ako ang estranghero na nanggugulo sa kanilang pribadong sandali. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang kahon ng cake ay dumulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay ng bumagsak, isang malambot na pagbagsak lamang sa makapal na carpet, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na may nakabibinging dagundong. Walang sino man sa kanila ang kumilos para tulungan ako. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa bahagyang nayuping kahon sa sahig na may bakas ng pagkainis. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumigaw. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao. Nilagpasan ko sila. Ang bawat hakbang ay parang pag-apak sa bubog. Umakyat ako sa aming silid. Ang silid kung saan ko siya inalagaan noong siya ay may sakit. Ang silid kung saan namin binuo ang mga pangarap para sa aming anak sa isang sulok. Kinuha ko ang isang maliit na itim na duffel bag. Dahan-dahan kong pinagsama ang ilang damit. Para sa akin at para kay Leo, ang aming 5 taong gulang na anak. Sa bawat tupi, may alaala akong pilit isinasantabi. Tahimik ang mga galaw ko, halos automatiko, na parang ang diwa ko'y lumayo na sa aking katawan. Ilang sandali pa, lumabas ako ng silid, hawak ang bag. Tuwid akong nagtungo sa kwarto ni Leo. Mahimbing ang tulog niya, banayad ang pag-angat baba ng kanyang dibdib. Hinalikan ko ang kanyang noo habang may luhang dumampi sa pisngi niya. Marahan ko siyang binuhat, isinandal ang ulo sa aking balikat. Pagbaba ko ng hagdan, naroon pa rin sila. Hindi gumagalaw. Huminto ako sa harap ng mesa. Tahimik na hinarap ang sandaling iyon. Dahan-dahan, hinubad ko ang manipis na gintong sing-sing sa aking daliri. Ang sing-sing na isinangla ko pa noon para lang maipambili siya ng gamot. Maingat kong inilagay ito sa ibabaw ng mesa, katabi mismo ng balat ng mansanas na hindi pa natatapos talupan ng aking biyenan. Iyon ang huling sulyap. Tinalikuran ko sila nang hindi lumilingon. Binuksan ko ang pinto
at humakbang palabas sa malamig at basang gabi. Isang marahan ngunit pinal na paghila sa pinto ang nagsara sa 10 taon ng aking buhay. At sa paglapat nito, ang tanging tunog na pumuno sa aking mundo ay ang walang humpay na pag-agos ng ulan sa kalsada. Isang tunog na tila kasabay ng tahimik na pag-agos ng aking mga luha. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Bawat patak ay tila isang maliit na batong bumabagsak sa bubong ng taxi na aming sinasakyan. Sa bintana, ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mahahabang guhit ng kulay, malabo at magulo. Katulad ng mga iniisip ko, si Leo ay mahimbing na natutulog sa aking mga braso. Ang kanyang hininga ay mainit at payapa sa aking leeg. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Ilang liko at pagpasok. Sa masisikip na eskinita, huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali ng apartment na gawa sa kahoy at semento. Dito, sa isang mundong napakalayo sa aming subdivision, ay ang kanlungan na aking naisip. Binuhat ko si Leo at maingat na bumaba. Bit-bit ang nag-iisang bag na aming dala. Itinaas ko ang aking kamao at kumatok ng 3 beses sa manipis na pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad sa akin ang isang mukhang puno ng pag-aalala. Si Yaya Nena, ang babaeng nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay tila lalong lumalim sa pagkabigla. Diyos ko, Amara, anong nangyari sa'yo, anak? At si Leo, basang-basa kayo. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Walang maraming tanong. Hinila niya kami papasok sa kanyang maliit na espasyo, sa init na dala ng isang lumang bombilya. Ang unang gabi ay isang pagsubok. Inilatag ni Yaya Nena ang kanyang nag-iisang kutsyon sa sahig para sa amin ni Leo. Habang nakahiga, nakatitig ako sa kisame na may mga mantsa ng tubig. Mayroong ritmikong pagpatak ng tubig sa isang timba na nakalagay sa sulok, isang tunog na pumupuno sa katahimikan ng gabi. Isang mabilis na kaluskos mula sa itaas ng kisame ang nagpatindig ng aking mga balahibo. Ang bawat patak ng malakas na ulan sa yero ay parang maliliit na paalala ng lamig at ng aking pag-iisa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na hinahanap ang antok, ngunit ang imahe ni na Marco at Katrina ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng kapeng barako. Ang almusal namin ay simpleng pandesal na isinawsaw sa kape. Hinati ko ang isang piraso ng tinapay. Ang mas malaking bahagi ay ibinigay ko kay Leo. Busog pa si Mama. Pagsisinungaling ko nang makita kong tila nag-aalala ang kanyang mga mata. Habang kumakain kami, napatingin ako sa mga kamay ni Yaya Nena. Mga kamay na kulubot at magaspang dahil sa dekada ng pagsisilbi. Mga kamay na walang pag-iimbot na nag-aalaga sa amin ngayon. Isang matinding hiya ang gumapang sa aking dibdib. Ako, na may kakayahang magkaroon ng lahat, ay naging pabigat sa isang matandang dapat sana ay nagpapahinga na. Lumipas ang ilang araw sa ganoong paraan, mga araw ng katahimikan at mabibigat na paghinga. Hanggang isang hapon, habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang pagguhit, bigla siyang nagtanong sa kanyang matamis at inosenteng boses. Mama, bakit po tayo nakatira sa bahay ni Yaya? Miss ko na po yung toys ko. Ang kanyang mga salita, simple at walang malisya, ay tumagos sa aking puso na parang isang punyal. Ito ang katotohanan na pilit kong tinatakasan. Dahil sa akin, ang aking anak ay nawalan ng tahanan. Nagpaalam ako na magbabanyo. Sa loob ng maliit at masikip na palikuran, sumandal ako sa malamig na pader at tumingin sa aking refleksyon sa isang basag na salamin. Isang babaeng may magulong buhok, maputlang labi, at mga matang walang buhay. Isinubsob ko ang aking muka sa isang maliit na tuwalya at doon humagulhol ng walang tunog
Ang bawat hikbi ay isang alon ng pagsisisi at sakit. Nang mahimasmasan ako, kinuha ko ang aking luma at mumurahing cellphone mula sa aking bulsa. Ang cellphone na binili ko para makatipid dahil ang lahat ng aming pera ay napupunta sa mga pangangailangan ni Marco. Binuksan ko ang aking contacts at ang aking nanginginig na daliri ay huminto sa isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Papa. Nakatitig ako roon. Ang pagtawag sa kanya ay pag-amin ng aking kabiguan. Ito ay pagsira sa pangako ko sa sarili na mabubuhay akong simple at hindi aasa sa yaman ng aking pamilya. Ngunit habang nakatitig ako sa pangalan na yon, ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi na ito tungkol sa aking pride. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng aking anak. Nakatitig ako sa kumikinang na screen sa isang pangalan na tila may sariling bigat at kapangyarihan. Papa, tila may isang malaking kamay na pumipigil sa aking daliri na pindutin ang berdeng icon. Bumalik sa aking isipan ang imahe ng aking sarili, 10 taon na ang nakalipas, isang batang amara, puno ng tapang at pagsuway na nagsasabing kaya niyang talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Hindi ko kailangan ng pangalan o ng pera ninyo, Papa, sabi ko noon. Ang pagmamahal ni Marco, ang yaman ko. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin ngayon na parang lason, isang mapait na paalala ng aking kamangmangan. Ang pagmamahal na aking ipinaglaban ay siya ring dumurog sa akin. Ang yaman na aking tinanggihan ay ang tanging lubid na maaaring humila sa amin ni Leo mula sa kumunoy na ito. Ibinaling ko ang aking tingin kay Leo na mahimbing pa ring natutulog sa kutsyon. May munting ng ngiti sa kanyang mga labi. Marahil ay nananaginip ng mga laruan at masasayang araw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pag-aalinlangan ay naglaho na parang bula. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa aking nasirang pangako o sa aking sugatang pride. Ito ay para sa kanya. Para sa kinabukasan na ninakaw mula sa kanya. Huminga ako ng malalim at sa wakas, pinindot ko ang pangalan. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan habang nagdurugtong ang linya. At pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malalim, makapangyarihan, ngunit may bakas ng pag-aalala na hindi maitatago. Anak? Sa isang salitang iyon, ang lahat ng pader na aking itinayo sa paligid ng aking puso ay gumuho. Ang aking lalamunan ay bumara, at ang mga luhang akala ko ay naubos na ay muling dumaloy. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang tanging naibulong ko sa pagitan ng mga hikbi ay 2 salita lamang. Papa, tulungan mo kami. Walang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Walang mga tanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Tanging isang tanong na nagbago sa lahat. Ano ang gusto mong gawin ko, Amara? Ang tanong na yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na damdamin. Ang aking mga luha ay biglang tumigil. Ang aking likod ay dahan-dahang tumuwid. Sa isang iglap, ang Amara na martir ay nawala. At ang humalili ay ang Amara na anak ni Don Ricardo Santiago. Ang aking boses, nang muli akong magsalita, ay malamig, matatag, at walang bahid ng luha. Bawiin niyo po ang lahat, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Lahat ng kinuha niya sa akin at sa apo ninyo. Isang oras lamang ang lumipas, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng eskinita. Ang itsura nito ay isang alien sa mundong iyon. Lumabas ang isang lalaking naka-unipormeng itim at magalang na binuksan ang pinto para sa amin. Bago kami umalis, niyakap ako ni Yaya Nena. May isinuksok siya sa aking kamay, ilang lukot na pera. Para sa apo ko. Bulong niya. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay.
Babalikan kita, Yaya. Pangako. Habang marahang umaandar palayo ang sasakyan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maliit na apartment ni Yaya Nena, ang maruming eskinita, ang lahat ng iyon ay unti-unting lumiliit sa salamin. Iyon ang huling pagkakataon na lilingunin ko ang aking kahinaan. Sa loob ng sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi ko kilala. Everything is in place. It will commence at 9:00 ng umaga tomorrow. Hindi ko nasaksihan ang lahat, ngunit ito ang mga pangyayaring isinalaysay sa akin. Isang kwento ng pagbagsak na kasing bilis ng pag-angat ng araw. Kinabukasan, gumising si Marco na tila isang hari sa kanyang palasyo. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay hindi na ang pamilyar na sinangag at tuyo na aking inihahanda, kundi ang mamahaling bacon at waffles na niluto ni Katrina. Nakaupo si Doña Imelda sa mesa, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinagsisilbihan ang kanyang anak at ang bago nitong reyna. Mas masarap ang kape ngayon, anak, sabi ni Imelda. Walang malas. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marco. Finally, some peace, sabi niya habang hinahaplos ang kamay ni Katrina. Wala nang babaeng laging nakasimangot at tinatanong kung saan ako galing. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa kabahayan. Isang tunog na hindi nila alam ay ang kanilang huling sandali ng tagumpay. Eksaktong 8:30 ng umaga, isang tawag ang natanggap ni Marco mula sa kanyang opisina. Isang emergency board meeting, sabi ng nasa kabilang linya, agad at hindi maaaring ipagpaliban. Ang pag-aakala ni Marco ay marahil ito na ang kanyang pinakahihintay na promosyon. Hinalikan niya si Katrina. Hintayin niyo ako. Baka pagbalik ko, Senior Vice President na ang asawa mo. Ngunit pagdating niya sa conference room, ang sumalubong sa kanya ay hindi mga ngiti ng pagbati, kundi isang pader ng mga seryosong mukha. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo ang isang lalaking hindi niya kilala, matalimang tingin at may hawak na isang makapal na folder. Mr. De La Vega, simula ng lalaki. Ako si Attorney Reyes, kinakatawan ko ang majority shareholder ng kumpanyang ito. Nagsimula ang pagpupulong, ngunit hindi ito tungkol sa promosyon. Ang makapal na folder ay binuksan ni Attorney Reyes at isa-isang inilatag sa mesa ang mga dokumento, mga kopya ng bank statement, mga resibong may pekeng pirma, mga ebidensya ng hindi autorisadong paglilipat ng pondo mula sa kumpanya papunta sa isang personal na account. Ang bawat papel na inilalapag ay tila isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanyang karera. This is fabricated. Peke yan. Sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. Gawa-gawa niyo lang yan. Si Amra. Sinisiraan niya ako. Hindi natinag si Attorney Reyes, Mr. De La Vega. Ang lahat ng ito ay na-verify na. Ang Board of Directors ay nagkakaisang bumoto. Your services are terminated, effective immediately. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa kanyang paghinga. Walang nagawa si Marco kundi tumitig habang ang security ay lumapit upang kunin ang kanyang ID at mga susi. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang bawat empleyadong kanyang nadaraanan ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang hari ay bumagsak. Dali-dali siyang umuwi. Ang puso ay puno ng galit at pagnanais na isisi ang lahat sa akin. Ngunit pagdating niya sa gate ng aming bahay, ang bumungad sa kanya ay hindi ang yakap ni Katrina. Isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang nagbubuhat ng aming mga gamit. Ang TV, ang sofa, ang ref, papalabas ng bahay. Si Katrina at Doña Imelda ay nakatayo sa labas. Sumisigaw sa isang lalaking naka-Amerikana. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marco. Ang lalaking naka-Amerikana ay humarap sa kanya.
Isang nangiting profesional, ngunit walang kabuhay-buhay. Mr. De La Vega? Ako si Attorney Santos. Narito po kami sa ngalan ng nag-iisang may-ari ng property na ito, si Miss Amara Santiago. Ang paggamit ng aking pangalan bilang dalaga ay isang sampal na mas masakit pa sa kanyang pagkatanggal sa trabaho. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang bahay, ang kotse, ang lahat ng ari-arian na kanyang ipinagmamalaki ay nakapangalan sa akin. Mga ari-arian bago pa kami ikasal. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang trabaho, ang pera, ang bahay. Si Marco, Katrina at Doña Imelda ay naiwan sa gilid ng kalsada kasama ang ilang kahon ng kanilang personal na gamit habang ang gate ng kanilang palasyo ay isinasara sa kanilang harapan. At sa di kalayuan, ang langit ay muling nagdilim. Nagbabadyang muling ibuhos ang ulan na sinuong ko noong gabing ako ay kanilang itinakwil. Bumukas ang malaking gate ng bahay, hindi dahil sa kamay ni Marco o sa utos ng aking biyenan, kundi dahil sa aking pahintulot. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa garahe na ngayon ay maluwag at malinis na. Wala na ang sports car na ipinagmamalaki ni Marco. Ang kotseng binayaran ko, gamit ang aking ipon, ngunit siya ang nagpapatakbo. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay mapayapa. Tila isang malalim na paghinga matapos ang mahabang panahon ng pagkakapigil. Bumaba ako ng sasakyan, karga si Leo, na mahigpit ang yakap sa aking leeg. Sinalubong kami ni Attorney Santos sa may pintuan. Hawak ang isang bungkos ng susi. Ang kanyang nangiti ay formal, ngunit may halong paggalang. Maayos na po ang lahat, Miss Santiago, wika niya. Napalitan na ang lahat ng kandado. Ang mga personal na gamit ni na Mr. De La Vega ay naipadala na sa address na ibinigay nila sa isang maliit na apartment sa Maynila. Tinanggap ko ang mga susi. Ang lamig ng metal sa aking palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang init sa dibdib. Ito ang pakiramdam ng kontrol. Ito ang pakiramdam ng pagbawi. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Katrina ay tila naglaho na, pinalitan ng amoy ng lemon at panlinis. Malinis ang bahay ngunit may pamaninbahay. Ngunit may mga bakas pa rin ng nakaraan na kailangang burahin. Napadako ang aking tingin sa sala. Naroon pa rin ang sofa, ang kulay abong sofa kung saan ko sila nahuli, ang trono ng kanilang kataksilan. Ibinaba ko si Leo at sinabihan siyang maglaro muna sa garden kasama ang bagong yaya na kinuha ni Papa para sa amin. Nang kami na lang ni Attorney Santos ang naiwan sa sala, biglang umilaw ang cellphone ng abogado. Ipinakita niya sa akin ang screen. Marco De La Vega calling. Gusto niyo po bang kausapin, ma'am? Tanong niya. Tinitigan ko ang telepono. Dati, ang bawat tawag ni Marco ay nagpapakabog ng aking dibdib sa takot na baka may nagawa akong mali. Ngayon, wala akong naramdaman kundi awa at inis. Tumango ako at sininyasan siyang i-loudspeaker ito. Attorney, anong karapatan ninyong gawin ito? Ang boses ni Marco ay garalgal, puno ng galit at takot. Bahay ko yan. Pinalayas niyo ang nanay ko. Asan si Amara? Kakausapin ko ang asawa ko. Lumapit ako sa telepono, ngunit hindi ko ito hinawakan. Nanatili akong nakatayo, tuwid ang likod, habang pinagmamasdan ng sofa na nasa aking harapan. Wala kang asawa rito, Marco? Ang aking boses ay kalmado, taliwas sa bagyong nararamdaman ko noong gabing umalis ako. Ang kausap mo ay ang may-ari ng bahay na tinirhan mo ng libre sa loob ng 10 taon. Natahimik ang kabilang linya. Tila hindi niya inaasahan ang lamig ng aking boses. Amara, babe, company. Pag-usapan naman natin to. Biglang nagbago ang kanyang tono. Naging malambing ang tonong ginagamit niya kapag humihingi siya ng pera. Nagkamali lang ako. Alam ko galit ka. Pero isipin mo naman si Leo. Pamilya tayo.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Inisip ko si Leo nung gabing pinalayas ako ng katahimikan ninyo habang umuulan. Ngayon, ikaw naman ang mag-isip. Tumingin ako kay Attorney Santos at sumenyas na tapusin na ang tawag. Mr. De La Vega, singit ng abogado. Any further communication will be through my office. Do not attempt to approach my client. Pinatay ng abogado ang tawag. Muling bumalot ang katahimikan sa sala. Humarap ako sa mga tauhan na naghihintay ng utos sa labas. Itinuro ko ang sofa kung saan naganap ang kanilang pagtataksil. Itapon na niyo yan, utos ko. Sunugin ninyo kung kailangan. Ayaw kong makita ang kahit anong bagay na hinawakan nila. Habang binubuhat ng mga tauhan ang sofa palabas, naramdaman ko ang paggaan ng hangin sa loob ng bahay. Lumabas ako sa garden at nakita ko si Leo na tumatakbo. Hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig. Ito ang aking kaharian ngayon. Wala nang hari na mag-uutos, wala nang biyenan na mangungutya, at wala nang kabit na aagaw ng atensyon. Ako ang reyna sa aking sariling trono at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ang pader ng aking kastilyo ay hindi na muling titibagin ng sinuman. Hija, may mga connections ako. Pwede kitang ipasok sa board ng kumpanya o bigyan ng posisyon sa isa sa mga hotel natin. Hindi mo kailangang magpakapagod sa harap ng kalan. Nakataupo kami ni Papa sa hapagkainan ng kanyang mansyon. Ang mga pilak na kubyertos ay kumikislap sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang aking isipan ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang maliit na pwesto sa Quezon City na nakita ko kahapon. Isang pwestong luma, maalikabok, ngunit puno ng potensyal. Ibinaba ko ang aking tinidor at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking ama. Papa, sa loob ng 10 taon, ang kusina ang naging kulungan ko. Doon ako nagtago tuwing sinasaktan nila ako ng salita. Doon ako umiyak habang naghihiwa ng sibuyas para hindi halata. Pero doon ko rin naramdaman na may silbi ako. Gusto kong bawiin yon. Gusto kong ang kusina ay maging kaharian ko. Hindi bilang alipin, kundi bilang reyna. Bumuntong hininga si Papa, ngunit nakita ko ang munting ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Tumango siya. Kung iyan ang gusto mo, Amara, nasa likod mo ako. Ginamit ko ang nakuha kong pera mula sa pagbenta ng ilang alahas na na-recover ko at kaunting tulong mula kay Papa bilang puhunan. Hindi ko ginamit ang pangalan ng mga Santiago. Gusto kong ang bawat sentimo na kikitain ko ay bunga ng aking sariling pawis. Tinawag ko itong lutong ina. Simple, walang halong pretensyon. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagod na hindi ko pa nararanasan noon. Iba ang pagod ng pagiging martir na asawa sa pagod ng pagiging negosyante. Ang sakit ng likod ko ay hindi galing sa pagyuko para damputin ang kalat ni Marco, kundi sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas at pag-aayos ng mga mesa. Ang mga hiwa sa aking daliri ay hindi galing sa kapabayaan, kundi mga marka ng aking dedikasyon. Kasama ko si Yaya Nena. Siya ang aking kanang kamay, ang tagatikim, at ang tagapalakas ng loob kapag inaatake ako ng takot. Masarap yan, anak, sabi ni Yaya habang tinitikman ang aking signature kare-kare. Ang sarap na yan, hindi galing sa rekado, galing sa puso mong buo na ulit. Dumating ang araw ng pagbubukas. Walang grand opening, walang ribbon cutting na dinaluhan ng mga politiko. Binuksan lang namin ang pinto at isinabit ang sign na open. Ang amoy ng ginataang kalabasa at sinigang na baboy ay humalo sa hangin. Tila isang imbitasyon sa mga dumadaan. Ang kaba sa aking dibdib ay parang tambol na mabilis ang pagtugtog. Paano kung walang pumasok? Paano kung hindi nila magustuhan? Ngunit dahan-dahan, pumasok ang mga tao. Mga empleyado mula sa kalapit na opisina, mga estudyante, mga taxi driver. Sa simula ay paisa-isa, hanggang sa mapuno ang maliit na espasyo.
Mula sa kusina, sumilip ako sa maliit na bintana. Nakita ko ang isang matandang lalaki na humigop ng sabaw ng sinigang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at napangiti. Tila may naalala siyang magandang alaala. Nakita ko ang isang grupo ng magkakaibigan na nagtatawanan habang pinagsasaluhan ang crispy pata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kilig na hindi ko naramdaman kay Marco kailanman. Ito ang kilig ng validation. Ang kilig ng pagkaalam na may halaga ako, na ang aking gawa ay nagpapasaya ng iba at hindi ko kailangan ng lalaki para maramdaman yon. Mama Mara, tawag ng isa sa aking mga server, si Joy. May gusto pong kumusap sa inyo. Customer po sa table 5. Kinabahan ako. Baka may reklamo. Nagpunas ako ng kamay sa aking apron at lumabas. Sa table 5, isang babaeng mukhang pagod sa trabaho ang nakangiti sa akin. Kayo po ang may-ari? Tanong niya. Tumango ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat po. Ang tagal ko nang hindi nakakauwi sa probinsya. Ang luto niyo. Parang luto ng nanay ko. Nawala ang pagod ko. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay namuo sa aking mga mata. Salamat din po. Sagot ko. Garalgal ang boses. Salamat. Nang gabing iyon, habang nagsasarado kami, binilang ko ang kita sa kaha. Hindi ito kalakihan kumpara sa yaman ng mga Santiago, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking halaga sa mundo. Ito ang pera ng aking kalayaan. Habang pinapatay ko ang mga ilaw sa harap ng restaurant, napatingin ako sa labas, sa madilim na kalsada. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, may naaninag akong isang pamilyar na bulto ng lalaki. Nakasuot ng gusgusin na damit, nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon diretso sa akin. Puno ng inggit, pagsisisi, at isang nakakatakot na desperasyon. Si Marco. Nang mapansin niyang nakita ko siya, mabilis siyang tumalikod at naglaho sa dilim parang isang anino na tinakot ng liwanag ng aking tagumpay. Ngunit ang kilabot na iniwan ng kanyang tingin ay nanatili. Isang paalala na ang aking laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang tagumpay ay may sariling tunog. Sa loob ng lutong ina, ito ay ang ritmo ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, ang sabay-sabay na tawanan ng magkakaibigan sa kabilang mesa, at ang mainit na singaw ng bagong lutong kanin. Abala ang tanghalian. Ang bawat sandok ko ng kare-kare ay may kasamang nangiti, isang malayo at malaking kaibahan sa mga panahong nagsisilbi ako kay Marco nang may takot at pangamba. Nasa counter ako, nag-aayos ng mga resibo nang biglang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng restaurant. Ang masayang ingay ng mga customer ay unti-unting humupa, pinalitan ng isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Naramdaman ko ang pagtindig ng balahibo sa aking batok, isang babala ng aking instinto bago ko pa man makita ang dahilan. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Sa may pintuan, nakaharang sa liwanag ng araw, ay isang lalaking pamilyar, ngunit ibang-iba. Ang kanyang suot na polong dati ay laging plansado at malinis, ngayon ay gusot-gusot at may mantsa ng kape. O marahil ay alak. Ang kanyang muka ay hindi ahit, at ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang mga eye bags. Si Marco. Hindi siya mukhang ang mapagmataas na executive na nagtaboy sa akin. Mukha siyang isang multo na bumalik para multuhin ang sarili niyang bangkay. Humakbang siya papalapit sa counter. Ang amoy ng alak at pawis ay nauna pang dumating sa akin kaysa sa kanya. Isang masangsang na amoy na sumira sa aroma ng aking niluluto. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ito ay mukhang ngiwi ng isang asong nasusugatan. Amara, ang kanyang boses ay paos, tila galing sa mahabang panahon ng pagsigaw o pag-iyak. Ang ganda ng lugar mo. Sabi ko na nga ba, magaling ka talaga. Nanatili akong nakatayo,
Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng counter upang pigilan ang kanilang panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Anong ginagawa mo rito, Marco? Ang tanong ko. Ang boses ko ay mababa ngunit matalim. Sapat para marinig niya ngunit hindi para gumawa ng eksena. Lumapit pa siya lalo. Ipinatong ang kanyang maruruming kamay sa malinis na salamin ng counter. Babe, miss na kita. Miss na kita ni Leo. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, asawa mo pa rin naman ako. Ang salitang asawa ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang insulto. Tiningnan ko ang mga kamay niya. Ang mga kamay na humaplos kay Katrina. Ang mga kamay na nagtulak sa akin palabas ng sarili naming bahay. Wala kang asawa rito, sagot ko, diretso sa kanyang mga mata. Ang asawa mo ay ang babaeng pinili mong iuwi sa bahay ko. Nasaan na siya? Iniwan ka na ba nang maubos ang pera mo? Tila tinamaan siya ng kidlat sa aking sinabi. Ang kanyang pagpapanggap na maamo ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at lumabas ang tunay na Marco. Ang Marco na sanay makuha ang gusto niya. Huwag kang magmalaki, Amara. Tumaas ang boses niya. Naagaw ang atensyon ng lahat ng customer. Pera ko ang ginamit mo rito. Hati tayo sa kinikita mo. Kung hindi dahil sa akin, wala kang lakas ng loob na magtayo nito. Ang kapal ng mukha niya ay tila wala ng hangganan. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ang apoy na nagngangalit sa aking dibdib. Lumabas si Manong Guard mula sa gilid. Hawak ang kanyang batuta. Handang kumilos. Ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Kaya ko ito. Lumabas ako mula sa likod ng counter at hinarap siya. Hindi ako umatras. Pera mo? Ang tanong ko nang may halong sarkasmo. Ang bawat sentimo na ginamit ko rito ay galing sa mga alahas na binili ko gamit ang sarili kong ipon. Mga alahas na hindi mo nalaman dahil abala ka sa pagbili ng luho para sa kabit mo. Wala kang puhunan dito, Marco, kundi ang sakit na idinulot mo na ginawa kong gasolina para magtagumpay. Tumingin ako sa paligid, sa mga customer na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Umalis ka na, bago ka pa tuluyang mapahiya. Utos ko. Akmang hahawakan niya ang aking braso, ngunit mabilis na humarang si Manong Guard at ang dalawa ko pang male staff. Napahinto si Marco, tiningnan ang mga lalaking nakapalibot sa kanya. Alam niyang talo siya. Umatras siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Hindi pa tayo tapos, Amara. Hindi mo pwedeng ipagdamot sa akin ang anak ko. Babalik ako. At sa susunod, kukunin ko ang dapat sa akin. Tinalikuran niya kami at padabog na lumabas ng pinto. Binangga pa ang hamba nito sa kanyang pagmamadali. Nang tuluyan na siyang makaalis, parang nabunutan ng tinik ang buong restaurant. Bumalik ako sa kusina, ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Napahawak ako sa lababo. Hindi ako natatakot kay Marco. Natatakot ako sa kung hanggang saan ang kaya niyang gawin ngayong wala na siyang mawawala. Ang banta niya tungkol kay Leo ay parang isang malamig na kamay na sumakal sa aking puso. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Santos. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagbago lang ito ng anyo. Ang tanghalian sa lutong ina ay karaniwang oras ng masiglang kwentuhan at tunog ng mga kutsarang humahampas sa plato, tanda ng masarap na pagkain. Ngunit ang payapang simponyang yon ay biglang winasak ng isang malakas na pagbukas ng pinto. Ang hangin ay tila naging matalim at puno ng tensyon. Lahat ng mata ay napabaling sa entrada. Doon, nakatayo ang dalawang babaeng pilit na itinatago ang kanilang pagbagsak sa likod ng makakapal na makeup at mga damit na hindi na naaayon sa panahon. Si Doña Imelda, suot ang isang lumang damit na seda na halatang kupas na, at si Katrina, na nakakapit sa braso ng matanda na tila isang takot na bata na naghahanap ng kakampi. Nasaan ang babaeng yan?
Nasaan ang magnanakaw? Ang boses ni Doña Imelda ay matinis, nanginginig sa galit at umaling-awngaw sa bawat sulok ng maliit na restaurant. Lumabas ako mula sa kusina, pinupunasan ng aking mga kamay sa apron. Ang aking puso ay kumabog, hindi sa takot, kundi sa inis. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin nila itong isang palabas. Ma'am, bawal po sumigaw dito. Mahinahong saway ni Joy, ang aking staff, ngunit tinabig lamang siya ni Katrina ng marahas. Huwag mo akong hawakan, hampas lupa! Sigaw ni Katrina, sabay tingin sa akin nang nanlilisik ang mga mata. Amara, ang kapal ng mukha mong magbuhay, Reyna, gamit ang pera ni Marco. Naglakad ako palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at puno ng kontrol. Tiningnan ko ang mga customer na ngayon ay nakatutok ang mga cellphone sa amin, handang i-record ang iskandalo. Ito ang gusto nila, ang ipahiya ako. Pues, hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong mawala sa sarili. Kung wala kayong o-orderin, maaari na kayong umalis. Ang boses ko ay kalmado, parang tubig na payapa bago ang bagyo. Nakakaistorbo kayo sa mga kumakain. Huwag mo kaming utusan! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa puot. Ikaw ang dapat umalis dito. Ibalik mo ang pera ng anak ko. Ginamit mo ang pera niya para itayo ang karinderyang ito habang kami ay nagugutom. Isang bulungan ang umikot sa mga customer. Ang akusasyon ay mabigat, magnanakaw. Tiningnan ko si Imelda, ang babaeng dati kong iginagalang at pinagsisilbihan, na ngayon ay mukhang isang desperadong pulubi na nag-aamok. Doña Imelda, banggit ko sa kanyang pangalan nang may halong awa. Alam nating lahat kung sino ang totoong nagnakaw. Ninakaw ninyo ang aking kapayapaan, ang aking tiwala, at muntik na ninyong nakawin ang kinabukasan ng apo ninyo. Ang perang sinasabi ninyo? Naubos yon sa mga luho ni Katrina at sa pagsusugal ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Sinungaling! Akmang susugurin ako ni Katrina para sa bunutan. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda ng manakit. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matipunong customer ang tumayo at humarang sa kanya. Ilang iba pang mga customer ang tumayo rin, bumubuo ng isang pader sa pagitan ko at ng mga nanggugulo. Miss, umalis na kayo bago kami tumawag ng pulis, sabi ng isang lalaking customer. Kilala namin si Miss Amara. Huwag kayong gumawa ng kwento dito. Napahinto si Imelda at Katrina. Tumingin sila sa paligid at nakita ang mga matang puno ng paghuhusga, hindi sa akin, kundi sa kanila. Ang kanilang planong ipahiya ako ay bumaliktad. Sila ang nagmukhang masama. Sila ang nagmukhang kontrabida sa sarili nilang palabas. Dahil sa kahihiyan at kawalan ng kakampi, umatras si Imelda. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, binitawan niya ang huling alas ng kanilang desperasyon. Hindi pa tayo tapos, Amara. Nanginginig ang boses ni Imelda, hindi na sa galit, kundi sa takot sa hinaharap. Si Leo, apo ko siya. May karapatan ng ama niya. Magkikita tayo sa korte. Hinila niya si Katrina palabas ng pinto. Ang pag-alis nila ay hindi maringal. Ito ay mabilis at punong-puno ng kahihiyan, parang mga daga na tumatakbo palayo sa liwanag. Naiwan ako sa gitna ng restaurant. Ang mga tuhod ko ay bahagyang nanghina. Nang mawala ang adrenaline, lumapit sa akin si Joy at inabutan ako ng tubig. Ang mga customer ay nagsimulang pumalakpak, isang palakpak ng suporta at paghanga. Ngunit hindi ako makangiti. Ang banta ni Imelda ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Korte, karapatan, Leo. Tumingin ako sa labas, sa kalsadang tinahak nila palayo. Nanalo ako sa labanang ito, sa harap ng mga tao. Ngunit alam ko, ang tunay na digmaan ay hindi sa restaurant mangyayari. Ang susunod na larangan ay ang batas,
At ang magiging premyo ay ang puso at kinabukasan ng aking anak nang hindi ko hahayaang makuha nila si Leo kahit ubusin ko ang huling sentimo ng aking lakas. Ang tunog ng ballpen na dumudula sa malinis na papel ay tila musika ng aking tagumpay. Nasa loob ako ng isang pribadong kwarto sa isang sikat na hotel. Kaharap ang ilang mga investor na interesadong palawakin ang Lutong Ina bilang isang franchise. Dati, ang pirma ko ay walang halaga. Kailangan pa ng pahintulot ni Marco sa bawat tseke. Ngayon, ang bawat lagda ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Congratulations, Mrs. Santiago, bati ng isang matandang negosyante habang nakikipagkamay sa akin. Ang kwento ng buhay mo at ang lasa ng luto mo, that is a powerful brand. Maraming kababaihan ang nai-inspire sa'yo. Lumabas ako ng hotel na yon hindi lang bilang isang ina o isang chef, kundi bilang isang CEO. Ang hangin ay tila mas magaan at ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi tila yumayakap sa akin ng mainit na pagbati. Sumakay ako sa aking bagong sasakyan, isang bagay na binili ko mula sa sarili kong kita, hindi galing sa mana ni Papa o sa limos ng asawa. Dumaan ako sa construction site ng aming ikalawang branch. Ang ingay ng mga martilyo at lagari ay hindi sagabal sa aking pandinig. Para itong ritmo ng pag-unlad, nakita ko ang pangalang Lutong Ina na unti-unting itinatayo sa itaas. Ito ang imperyong ipapamana ko kay Leo. Walang sino man ang makagsasabi sa kanya balang araw na wala siyang kwenta dahil lang sa wala siyang pera. Ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Pagdating ko sa aking opisina sa main branch, naabutan ko si Attorney Santos na naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay may dalang balita na hindi maganda. Ipinatong niya ang isang brown envelope sa aking mesa. Ang bigat ng sobre ay tila humila sa lahat ng kasiyahan ko pababa. Dumating na ang Supwena Amara, wika niya sa mababang boses. Nagsampa ng kaso si Marco, he is petitioning for full custody. Naramdaman ko ang pagtigil ng aking mundo. Binuksan ko ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Binasa ko ang mga paratang. Unfit mother, absentee parent, due to business obsession, alienation of affection. Ang bawat linya ay isang kasinungalingan na binalot sa legal na termino. Ginagamit nila ang aking tagumpay laban sa akin. Sinasabi nila na dahil abala ako sa pagpapalago ng negosyo para sa kinabukasan ni Leo, pinapabayaan ko na ang aking anak. Ang kapal ng mukha nilang gamitin ang pagbangon ko mula sa putik na iniwan nila bilang dahilan para kunin ang anak ko. Sinasabi ng abogado nila na may kapasidad na si Marco ngayon, paliwanag ni Attorney Santos. May nakuha siyang trabaho sa kumpanya ng kaibigan niya. At sinasabi nila na ang environment mo, ang pagiging single mother na may negosyo, ay hindi stable para sa bata. Napakuyom ako ng kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa palad. Ang lason ni Marco ay wala talagang hangganan. Gusto niya akong saktan sa paraang hindi mapapagaling ng pera o tagumpay. Lalaban tayo, attorney. Ang boses ko ay matigas, ngunit sa loob ay nandoon ang takot ng isang ina. Kahit ubusin ko ang lahat ng kinita ko, kahit ibenta ko ang lahat ng branch na ito, hindi nila makukuha si Leo. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naabutan ko si Leo na natutulog sa sofa, yakap ang isang sketchpad. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang drawing ay larawan naming dalawa. Ako na may suot na corona at apron, at siya na may hawak na sandok. Sa ibaba, nakasulat sa kanyang pangbatang sulat kamay, Super Mama at Super Leo. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan sa harap ni Attorney Santos ay tuluyang bumagsak. Pumatak ang mga ito sa papel. Lumilikha ng maliliit na mantsa sa drawing. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Sinisinghot ang amoy ng kanyang buhok na amoy, araw at pawis. Ang aking kaharian ay lumalawak, oo. Ngunit walang halaga ang trono
Kung mawawala ang aking prinsipe, tiningnan ko ang brown envelope sa mesa. Ito ang huling barahan ni Marco. Ang huling pagsubok. At sisiguraduhin kong sa laban na ito, hindi lang ako basta lalaban. Dudurugin ko siya hanggang sa wala nang matira sa kanyang lakas ng loob na banggitin ang pangalan ng aking anak. Ang loob ng korte ay may kakaibang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Mas malamig pa kaysa sa ulan noong gabing umalis ako. Ito ay amoy ng lumang papel, barnisadong kahoy at tahimik na desperasyon ng mga pamilyang nawasak. Nakaupo ako sa panig ng nasasakdal, tuwid ang likod. Ang aking mga kamay ay mahigpit na magkakuyom sa ibabaw ng aking kandungan upang pigilan ang kanilang panginginig. Sa kabilang panig, naroon si Marco. Ibang-iba ang kanyang hitsura kumpara sa huli naming pagkikita sa restaurant. Nakasuot siya ng isang lumang barong Tagalog na medyo maluwag sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakahawi at ang kanyang mukha ay may bahid ng lungkot na tila pinag-aralan sa harap ng salamin. Sa tabi niya, si Doña Imelda ay nakaupo rin, nagpupunas ng pekeng luha gamit ang isang panyo, umaakting na parang inaping lola na nangungulila sa kanyang apo. Nagsimula ang paglilitis. Ang tunog ng maso ng hukom ay bumasag sa katahimikan, hudyat na nagsimula na ang palabas. Tumayo ang abogado ni Marco, isang lalaking may matalas na tingin at boses na puno ng lason. Your Honor, panimula niya, naglalakad-lakad sa harap ng hukom. Ang kliyente ko, si Mr. De La Vega, ay isang biktima. Biktima ng isang asawang mas pinili ang pera at ambisyon kaysa sa pamilya. Ipinapakita ng mga dokumento na si Miss Santiago ay gumugugol ng 16 na oras sa trabaho araw-araw. 16 na oras. Sino ang nag-aalaga sa bata? Mga yaya? Mga katulong? Ang bata ay lumalaki na walang ina, habang ang ina ay abala sa pagpapayaman. Tumingin sa akin ang hukom at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng panghuhusga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat na kaya ako nagpapakahirap ay para hindi danasin ni Leo ang gutom na dinanas namin sa bahay ni Yaya Nena. Ngunit nanatili akong tahimik dahil alam kong ang anumang pagsabog ng emosyon ay gagamitin nila laban sa akin. Unstable. Emotional. Iyon ang gusto nilang palabasin. Sumalang si Marco sa witness stand. Kung may award para sa pinakamahusay na pagganap ng isang sinungaling, siya na ang panalo. Ang kanyang boses ay garalgal. Habang nagkukwento, mahal na mahal ko po ang anak ko. Sabi niya, sabay tingin sa hukom na may namumuong luha sa mata. Nagkamali po ako noon, inaamin ko. Pero nagsisisi na ako. Gusto ko lang mabigyan ng maayos na tahanan si Leo. Isang tahanan kung saan ang magulang ay nandoon, hindi nasa meeting o business trip. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ang kapal ng mukha. Ang taong ni hindi alam kung anong size ng sapatos ni Leo. Ang taong nagalit noong umiiyak si Leo. Dahil naiingayan siya sa paglalaro ng video games, ngayon ay nagkukunwaring ulirang ama. Idineklara ng hukom ang isang pansamantalang recess. Habang naglalakad ako sa hallway papunta sa restroom para pakalmahin ang aking sarili, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Galing ko, di ba? Humarap ako. Si Marco ay nakasandal sa pader. Wala na ang lungkot sa kanyang mukha. Pinalitan na ito ng pamilyar na ngisi ng kayabangan at kasakiman. Ano ba talagang kailangan mo, Marco? Tanong ko, pagod na sa kanyang mga laro. Alam nating pareho na hindi mo kayang alagaan si Leo. Ni hindi mo nga alam kung allergy siya sa hipon. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang kaluskos ng tuyong dahon. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang amoy ng kanyang hininga ay amoy ng mint candy na pilit tinatakpan ng amoy ng sigarilyo. Matalino ka talaga, Amara. Kilalang kilala mo ako. Bulong niya.
Tama ka. Ayokong magpalit ng diaper o maghatid sa school. Sagabal yon. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at inilatag ang kanyang huling baraha. Simple lang. Gusto ko ng cash settlement. 50 million pesos. Bigyan mo ako ng kapital para makapagsimula ulit at pipirmahan ko ang full custody papers ngayon din. Aatras ako. Mawawala ako sa buhay niyo ni Leo habang buhay. Para akong sinampal ng yelo. Ang aking dugo ay kumulo sa tindi ng pandidiri. Narito ang ama ng aking anak na ginagawang kalakal ang sarili niyang dugo at laman. Hindi siya nandito para sa karapatan. Nandito siya para sa ransom. Kinidnap niya ang kapayapaan ni Leo kapalit ng pera. Ibinebenta mo ang anak mo? Nanginginig ang boses ko sa galit. Hindi ko siya binebenta. Sagot niya nang walang kukurap-kurap. Sinisigil ko lang ang bayad sa pag-alis ko sa buhay niyo. Isipin mo, Amara, 50 milyong piso para sa peace of mind. O gusto mong kaladkarin ko pa to ng ilang taon? Gusto mong lumaki si Leo na nagpapabalik-balik sa korte at nakikita ang away natin sa TV? Umatras siya nang marinig ang mga yapak ng paparating na mga tao. Inayos niya ang kanyang barong at muling sinuot ang maskara ng isang mabait na pag-isipan mo, misis, sabi niya ng malakas para marinig ng iba, para sa kapakanan ng bata. Naiwan akong nakatayo sa hallway, ang aking sikmura ay bumabaligtad. Tiningnan ko ang pinto ng korte. Sa loob ay ang batas, ngunit sa labas ay ang demonyo. Ang huling barahan ni Marco ay hindi ebidensya, kundi ang kanyang kawalan ng kaluluwa. At sa sandaling iyon, alam ko na ang laban na ito ay hindi na pwedeng idaan sa pakiusapan. Kailangan na itong tapusin at kailangan ko nang gamitin ang alas na ibinigay ni Papa. Bumalik kami sa loob ng silid hukuman. Ang hangin ay tila mas mabigat ngayon. Puno ng nakaambang bagyo. Nakaupo si Marco sa kabilang panig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Tinaasan niya ako ng kilay. Isang senyas na nagtatanong kung tinatanggap ko ba ang kanyang alok na 50 milyon. Ang kanyang mukha ay mayabang. Kampante na hawak niya ang leeg ko. Tiningnan ko si Attorney Santos at tumango ng marahan. Ito na ang hudyat. Hindi pera ang ibibigay ko kay Marco, kundi ang katapusan ng kanyang mga ilusyon. Tumayo si Attorney Santos, bitbit ang isang maliit na flash drive at isang makapal na tumpok ng dokumento. Your Honor, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto, matatag at puno ng awtoridad. Bago po kayo magbaba ng desisyon, may nais kaming isumitet na bagong ebidensya. Ebidensya na magpapatunay na ang petisyon ng ama para sa kustodya ay hindi galing sa pagmamahal, kundi sa isang kriminal na motibo. Napakunot ang noo ng hukom. Anong klaseng ebidensya ito, attorney? Isang video recording at mga dokumento ng pagkakautang, Your Honor. Namutla si Marco. Ang kanyang pagkakaupo ay naging hindi mapakali. Sinubukan ng kanyang abogado na tumutol, ngunit pinahintulutan ng hukom na ipiplay ang video sa malaking screen sa loob ng korte. Ang screen ay lumiwanag. Ito ay kuha mula sa CCTV ng isang kilalang kasino. May timestamp na 2 gabi lamang ang nakararaan. Kitang-kita ang mukha ni Marco, magulo ang buhok, pawisan, at galit na nakikipagsigawan sa isang lalaking mukhang gons ng sindikato. Bagamat walang audio ang CCTV, ang sumunod na dokumento na ipinakita ni Attorney Santos ang nagpaliwanag sa lahat. Ito po ay kopya ng promissory note na pinirmahan ni Mr. De La Vega sa isang loan shark. Paliwanag ni Attorney. Nakasaad dito na ang pambayad niya sa kanyang 30 milyong pisong utang sa sugal ay ang, at sinisipi ko, makukuhang settlement mula sa asawa. Isang singhap ng gulat ang narinig mula sa mga tao sa loob ng korte. Napahawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib, tila hihimatayin sa kahihiyan, ngunit hindi pa doon nagtatapos. At para sa huling ebidensya, patuloy ni Attorney Santos, ang audio recording ng pag-uusap sa hallway kanina lamang, sa ilalim ng anti-wiretapping law,
Ito ay admissible dahil ito ay bahagi ng isang banta ng extortion. Pumailan lang sa speakers ang boses ni Marco. Malakas, malinaw, walang maikakaila. Hindi ko siya binibenta. Sinisigil ko lang ang bayad sa pag-alis ko sa buhay niyo. 50 million para sa peace of mind. Ayokong magpalit ng diaper o maghatid sa school. Sa gabal yon. Ang bawat salita ay parang pako na bumaon sa kabaong ni Marco. Ang buong korte ay natahimik sa pandidiri. Ang hukom, isang babaeng may mga anak din, ay tumingin kay Marco na may halong puot na hindi na niya maitago bilang isang opisyal ng batas. Peke yan! Setup yan! Sigaw ni Marco, tumayo at nagwala. Inedit nila yan. Sinisiraan nila ako. Ang kanyang maskara ng pagiging ulirang ama ay tuluyang nabasag. Ang lumabas ay ang tunay na halimaw. Isang lalaking desperado, mukhang pera, at walang pakialam sa sarili niyang dugo at laman. Order in the court! Ang utos ng hukom, ang kanyang boses ay matalim. Pinalapit ng hukom ang mga security guard kay Marco. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang simpatya at respeto sa kanyang mga mata. Mr. De La Vega, ang sabi ng hukom, ang bawat salita ay mabigat. Ang korte ay nakumbinsi hindi lamang sa kawalan mo ng kapasidad, kundi sa panganib na dala mo sa bata. Ang paggamit sa isang bata bilang pambayad utang ay karumal-dumal. Itinaas ng hukom ang kanyang maso at ibinagsak ito, isang tunog na tumapos sa lahat ng takot ko. Ang petisyon para sa kustodya ay ibinabasura. Iginagawad ng korte ang sole at absolute custody kay Miss Amara Santiago. Bukod dito, nagpapataw ako ng permanent protection order. Hindi ka maaaring lumapit sa mag-ina sa layong 500 metro. Bumagsak si Marco sa kanyang upuan, tila nawalan ng buto. Si Imelda ay umiiyak na ng totoo, tinatakpan ang mukha sa kahihiyan, ngunit hindi pa tapos si Attorney Santos. Your Honor, dahil sa narinig na extortion attempt sa recording, ang aking kliyente ay magsasampa ng hiwalay na kasong kriminal laban kay Mr. De La Vega pagkatapos nito. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang ito na ang katapusan. Wala ng bahay, wala ng pera, wala ng pamilya, at ngayon, ang kanyang kalayaan ay bilang na rin. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Wala akong naramdamang awa, wala ring galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na kapayapaan. Tapos na ang laro, Marco. Bulong ko sa hangin. At ikaw ang taya. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng korte. Ang pinto ay bumukas. At ang liwanag ng araw sa labas ay sumalubong sa akin. Maliwanag, mainit, at puno ng pangako. Sa labas, naghihintay ang sasakyan kung saan naroon si Leo. Malaya na kami. Tunay na malaya. Ang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kortinang puti, gumuhit ng mga linyang ginto sa sahig na gawa sa nara. Walang tunog ng ulan, walang kulog, at higit sa lahat, walang bigat sa aking dibdib. Nagising ako hindi dahil sa alarm clock o sa sigaw ng isang demanding na asawa, kundi dahil sa haplos ng umaga sa aking pisngi. Bumangon ako at dumiretso sa kusina. Sa pagkakataong ito, ang kusina ay hindi isang piitan. Ito ay malawak, maliwanag, at puno ng mga gamit na ako mismo ang pumili. Nagsimula akong magluto ng almusal. Ang amoy ng bawang na iginigisa sa mantika para sa sinangag ay humalo sa aroma ng kaping barako at pritong daing. Ito ang amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng kalayaan. Habang nagbabaligtad ako ng itlog sa kawali, naramdaman ko ang maliliit na braso na yumakap sa aking biwang. Tumingin ako sa ibaba at nakita si Leo. Gulo-gulo pa ang buhok at may muta pa sa mata. Ngunit ang kanyang nanggiti ay kasing liwanag ng araw sa labas. Good morning, Mama. Ang bango naman. Bati niya. Humarap ako at binuhat siya.
Pinupog ng halik ang kanyang pisngi hanggang sa humagalpak siya ng tawa. Ang tunog ng kanyang tawa ang pinakamagandang musika na pumuno sa aming bagong bahay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalala kung nag-aaway ba kami ng kanyang papa. Ang nakikita ko na lang ay ang wagas na saya ng isang batang panatag ang loob. "Good morning, baby. Luto na ang favorite mong sinangag," sagot ko. Umupo kami sa hapagkainan. Dalawa lang kami, pero parang buong-buo ang pamilya. Hindi ko naramdaman ang kakulangan ng isang ama. Ang pagmamahal na pumupuno sa kwartong ito ay sapat, higit pa sa sapat, para busugin ang aming mga puso. Bago kami matapos kumain, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko, si Papa ang nasa labas. May dalang isang basket ng sariwang prutas. Iba na ang kanyang tindig ngayon. Hindi na ang istriktong Don Ricardo na kinatatakutan ko noon, kundi isang lolong sabik makita ang kanyang apo. "Papa, pasok po kayo." Yaya ko. Tumakbo si Leo para magmano. Pinagmasdan ako ni Papa habang nagtitimpla ako ng kape para sa kanya. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Respeto. "Bilib ako sa'yo, anak," bigla niyang sabi habang inaabot ang tasa. Akala ko noon, tutulungan lang kita makabangon gamit ang pera ko. Pero ikaw mismo ang binuo mo ulit ang sarili mo. Ang tagumpay ng lutong ina, ang tapang mo sa korte, hindi galing sa akin yon. Sa'yo yon. Napangiti ako at hinawakan ang kamay niya. "Salamat, Papa. Kinailangan kong madapa para matutong tumayo ng mag-isa." Nang hapong yon, dumaan ako sa main branch ng lutong ina. Puno ang restaurant. Ang mga staff ay abala, ngunit nakangiti. Nakita ko si Yaya Nena sa isang sulok. Kausap ang ilang suki. Nagkukwento ng may pagmamalaki tungkol sa akin. Umupo ako sa aking opisina at tumanaw sa bintana. Mula dito, kitang-kita ko ang langit na asul, walang bahid ng ulap. Nabalitaan ko mula kay Attorney Santos na si Marco ay kasalukuyang nakakulong habang dinidinig ang kasong extortion at estafa. Si Doña Imelda ay bumalik sa probinsya, nagtatago sa hiya. Si Katrina ay naglaho na parang bula nang mawalan ng pera si Marco. Dati, ang isipin ng kanilang kapalaran ay magbibigay sa akin ng sakit o galit. Ngayon, para na lang silang mga tauhan sa isang lumang pelikula na tapos ko nang panoorin. Wala na silang espasyo sa aking isipan. Kinuha ko ang litrato namin ni Leo na nasa ibabaw ng aking mesa. Ito ang aking happy ending. Hindi kasal, hindi prinsipe, at hindi palasyo. Ang aking happy ending ay ang kapayapaan sa pagtulog sa gabi, ang karangalan sa pagtatrabaho, at ang pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap ko ng buo. Ako si Amara Santiago. Dati akong biktima, dati akong martir. Ngayon, ako ay isang ina, isang negosyante, at isang babaeng buo. At sa bawat umagang darating, alam kong ako ang may hawak ng pluma na susulat sa aking kwento. Lumipas ang 5 taon. Ang panahon ay naging mabuting kaibigan. Dahan-dahang binura ang mga peklat ng kahapon at pinalitan ito ng mga bagong alaala ng tagumpay. Ang lutong ina ay hindi na lamang isang maliit na kainan sa Quezon City. Isa na itong kilalang pangalan na may mga sangay sa buong bansa at malapit ng buksan ang aming unang international branch sa Singapore. Nasa loob ako ng aking opisina, isang malawak na silid na may tanawin ng Manila Bay. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawin na dati ay pinapanood ko lang sa telebisyon habang naglalaban ng damit ni Marco. Ngayon, pag-aari ko na ang oras para namnamin ang ganda nito. Kumatok ang aking sekretarya at pumasok na may dalang isang manipis at gusgusin na sobre. Walang return address, ngunit kilalang kilala ko ang sulat kamay. Dati, ang sulat na yon ay matikas, puno ng yabang.
Ngayon, ang bawat letra ay nanginginig. Tila isinulat ng isang kamay na pagod at nanghihina. Ma'am, iniwan po ito sa guardhouse, sabi ng sekretarya. Galing daw po sa probinsya. Tinanggap ko ang sulat. Nang makalabas ang sekretarya, nanatili akong nakatitig sa sobre. Ilang minuto rin ang lumipas bago ko napagpasyahang buksan ito. Walang kaba, walang takot. Kuryosidad na lamang ang natitira. Binuksan ko ang papel. Ito ay isang pahina mula sa isang murang notebook na ninilaw na ang gilid. Amara, napanood kita sa balita kagabi. Ang ganda mo. Mukha kang masaya. Iba ang ningning ng mga mata mo ngayon kaysa noong tayo pa. Narealize ko, ako pala ang ulap na tumatakip sa araw mo noon. Nandito ako ngayon sa Bicol, nakikitira sa malayong kamag-anak. Wala na si Mama. Sumakabilang buhay siya noong 1 taon dahil sa sakit sa puso. Wala akong pampalibing noon. Buti na lang may awa ang munisipyo. Si Katrina, balita ko ay may asawa na sa ibang bansa ni hindi man lang lumingon pabalik. Araw-araw akong nagsisisi. Araw-araw kong iniisip kung paano ko sinayang ang isang reyna para sa isang bato. Hindi ako humihingi ng tawad para patawarin mo ako dahil alam kong hindi ko deserve yon. Sumulat lang ako para sabihin na, tama ka, ikaw ang nanalo. At masaya ako na naging maayos ang buhay ni Leo sa piling mo. Huwag mo na akong sagutin. Gusto ko lang magpaalam. Marco. Ibinaba ko ang sulat sa aking mesa. Hinintay ko ang pagtulo ng luha. Hinintay ko ang galit. Hinintay ko ang awa. Ngunit wala. Ang naramdaman ko lang ay isang malawak at tahimik na kapayapaan. Para akong nagbasa ng kwento tungkol sa isang taong hindi ko naman talaga kilala. Ang Marco na minahal ko noon ay matagal nang namatay sa aking alaala noong gabing tumalikod siya sa amin. Ang Marco na sumulat nito ay isang estranghero na lamang na bahagi ng aking kasaysayan, ngunit hindi na ng aking kasalukuyan. Hindi ko tinapon ang sulat. Hindi ko rin ito itinago sa isang espesyal na kahon. Ipinasok ko lang ito sa drawer kasama ng iba pang mga lumang resibo at papeles. Wala na itong bigat. Wala na itong kapangyarihan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Matangkad na siya, gwapo, at higit sa lahat, puno ng kumpiyansa sa sarili. Si Leo, ang aking munting prinsipe na ngayon ay lumalaki na bilang isang mabuting binatilyo. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Pinalitan na ito ng aliwalas ng isang batang lumaki sa pagmamahal at seguridad. Mama, ready ka na po? Tanong niya. Ang boses ay masigla. Hinihintay na po tayo ni Lolo sa baba. Sabi niya, ililibre niya daw tayo ng ice cream bago tayo umuwi. Napangiti ako. Isang ngiting umaabot hanggang sa aking mga mata. Tumingin ako sa drawer kung saan ko itinago ang sulat ni Marco. Dahan-dahan ko itong itinulak pasara. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at masalimuot na pangungusap. Wala nang galit, wala nang tanong, at wala nang sana. Ang natitira na lang ay ang kasiguraduhan ng ngayon. Opo anak, ready na ako. Sagot ko nang may katatagan. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Lumapit ako kay Leo at inakbayan siya. Sabay kaming naglakad palabas ng opisina. Iniiwan ang katahimikan ng silid para sa ingay at saya ng mundo sa labas. Habang naglalakad kami sa hallway, sandali akong napahinto sa tapat ng isang malaking salamin. Dati, ang nakikita ko lang doon ay isang babaeng wasak. Umiiyak sa ilalim ng ulan, nagmamakaawa na mahalin, kahit na tinatapakan na ang kanyang pagkatao. Ngayon, ang nakikita ko ay isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Suot ang hindi nakikitang korona ng kanyang mga pinagdaanan at hawak ang kamay ng kanyang pinakamahalagang yaman. Napatunayan ko na hindi totoo
na ang happy ending ay matatagpuan lamang sa piling ng isang lalaki. Minsan, ang tunay na happy ending ay ang pagbitaw sa kamay na humihila sa iyo pababa upang magamit mo ang sarili mong mga kamay sa pagbuo ng sarili mong kastilyo. Ang paghilom ay hindi isang karera at ang pagmamahal sa sarili ang pinakamagandang love story na maaaring isulat ng sinuman. Nakalabas na kami ng building, sinalubong kami ng sariwang hangin ng gabi at ng ilaw ng lungsod na tila mga bituing nagniningning para sa amin. Sa di kalayuan, nakita ko si Papa na kumakaway sa tabi ng sasakyan, nakangiti. Humigpit ang hawak ni Leo sa aking kamay, isang mainit na paalala na hindi ako nag-iisa. Mama, happy ka po? Bigla niyang tanong. Tila naramdaman niya ang lalim ng aking iniisip. Tumingin ako sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok, at pagkatapos ay tumingin ako sa malawak na langit na ngayon ay puno ng mga bituin. Ang bagyo ay matagal nang lumipas. Sobra anak, bulong ko. Ang puso ko ay umaapaw sa pasasalamat at kapayapaan. Sobra pa sa happy. At sa wakas, nagpatuloy kami sa paglalakad, hindi palayo sa nakaraan, kundi patungo sa walang katapusang posibilidad ng aming bukas.